Ma'am, tama ba ma'am yung narinig ko na yung Globe daw meron? Yes ma'am, meron po sila. Ah. Po ang Sun Life of Philippines, meron din po. Okay. So, project niyo po ba ma'am sa ECOP yung pag-convince sa mga kumpanya, member companies ninyo at saka yung mga employers na mag-put up ng breastfeeding station? Yes ma'am. Sige po, pag magtatawagan tayo para meron tayo ng mga joint activities para naman maparangalan din natin yung mga kumpanya na meron na at nagpupursige na maipagpatuloy ng kanilang mga women employees, yung mga pagpapasuso ng kanilang mga baby. Actually, meron din po kaming tinatawag na recognition opo. Sa mga company na may mga outstanding health programs. So, bilang po on breastfeeding, pero meron din po on maternal and child health care. So, matagal na pong initiative ng ECO. Okay. Maganda pong malaman yan ng ating mga tagapakinig para hindi naman na sila mag-worry na walang suporta yung balak nilang pagpapatuloy ng pagpapasuso. Siguro po, Miss Benaventuro, marawagan namin kayo ulit one of these days para mas ma-discuss pa natin ng kumpleto yung mga ginagawa ng ating mga employers para suportahan hindi lamang yung pagpapasuso kundi pati na rin yung overall health program ng mga iba-ibang member companies. Ano po? Yes, Asek. Pwede po. Sige po. So, ayan mga working breastfeeding mom, hindi nyo kailangang huminto sa pagpapasuso kung kayo ay babalik na sa trabaho. Nasabi nga ni Ms. Benaventura ng Employers Confederation of the Philippines, kailangan lang ay sumusuporta rin ang inyong mga kumpanya para konting sakripisyo lang naman para sa kalusugan at nutrition ng inyong baby. Sa atin pong pagbabalik, marami pa tayong tatalakayin with Ms. Benaventura ng Employers Confederation of the Philippines or ECOP. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na lalong kinakailangan ng mga may sakit ang masustansang pagkain upang sila'y gumaling? Kaya dapat painumin sila ng maraming likido gaya ng tubig, gatas, at fruit juice. Pakainin sila ng maraming hanggat kaya. Kung walang ganang kumain, bigyan sila ng pagkain gusto nila. Mainam ito upang makabawi sila ng lakas at makarecover sa kanilang sakit. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at syempre, kasama pa rin natin si Miss Rodora Benaventura ng ECOP dito sa ating discussion on breastfeeding in the workplace. Rodora, ano po yung nakikita ninyong epekto ng pagbibigay ng suporta ng kumpanya sa breastfeeding mothers sa yung short term at saka yung matagalan? Actually, Asik Bernie, nag-conduct na rin po ang ECOP ng survey sa mga companies po natin na meron pong mga ganitong programa. Ang ilan po sa mga binanggit nila na mga short and long term na benefits kung sila po ay sumusuporta sa mga ganitong initiatives ay ang una po ay meron pong higher job productivity daw ang mga employees. Ganun din po ang kanilang satisfaction and moral ay tumataas. Meron din pong added recruitment incentive for women at of course na-enhance din po yung reputasyon ng kumpanya. Yung kanila pong pagpapakita po ng corporate social responsibility. Napaka-importante po yung sinabi niyong pangatlo, ma'am, kasi hindi siguro napapansin ng marami na napakalakas ng pool nitong ganitong suporta sa mga women employees para maging satisfied yung mga employees sa isang kumpanya kung nakikita nila na sinusuportahan talaga sila sa in so far as their family health and well-being is concerned. Di po ba? Yes po. Kasama po dyan yung nababawasan po yung mga staff turnover at saka yung pagkawala po ng mga skilled workers natin lalo na po pagkapanganak. At of course, nababawasan din po yung mga sick time, personal leave ng mga breastfeeding na ating mga kababaihan dahil po sa pag-aalala
pag-aalaga nila sa mga nagkakasakit na anak. Ma'am, Yan lang po yung ilan sa malaki rin yung dati na nababasa na nakikita namin sa mga pag-aaral, yung malaki yung absenteeism, Opo. Oo. So, malaki pong reduction or increase ng productivity kung nagpapasuso ang ina dahil hindi naman sakitin yung mga baby na pinapasuso, di po ba? Opo. Oo. Meron na po ba kayong pag-aaral na ginawa as to how much an average company halimbawa with X number of breastfeeding moms yung nagkakaroon ng increase na productivity dahil sa reduction in absenteeism ng kanilang mga mother? Balak po namin mag-conduct ng ganong study, Bernie. Oo. In fact, gusto po namin gumawa ng study na cost-benefit analysis po. Oo. Alam mo, napakaganda noon. Napakagandang datos yung pwede niyong makuha sa ganong pagsusuri para talagang mas marami pa yung ma-convince natin ng mga, hindi lamang siguro mga kumpanya, pati siguro mga pamahalang lokal at mga departamento sa ating pamahalaan. Ano po? Tama po kayo, Paano ma'am kung ang isa namang kumpanya ay walang ganitong suporta sa mga nagpapasusong ina? Actually, doon po sa bago nating batas, meron po dong pagbibigay ng sanctions or penalties sa mga kumpanya na hindi po nagbibigay ng ganitong programa sa kanilang kababaihan sa company. Pero base naman po sa aming mga experiences, kapag po nalaman ng ating mga Philippine employers ang kagandahan o yung benefits po ng pagkakaroon ng programang ganito, hindi naman po tumatanggi ang ating mga ang ating mga employers. Kailangan lang po siguro na mabigyan po sila ng tamang informasyon kung ano po ang kagandahan ng project. Kasi yung iba po akala nila, porky breastfeeding, baka akala nila dadalhin yung mga baby Oo. sa opisina o dun sa workplace. Bibigyan po sana sila ng tamang informasyon na lactation station, hindi kailangan nandun yung mga babies. Bigyan lamang po ng maliit na space yung ating mga nanay kung saan sila pwede mag-express ng milk at meron din pong cooling facilities. At siguro po kasama na rin po doon yung pagbibigay din ng impormasyon sa mga nanay. Kasi minsan po kahit na merong space, kung hindi rin alam ng mga nanay na maari pala silang mag-store ng ay baka wala rin pong gagamit ng ating mga facilities. Baka walang mag-patronize nung lactation room, Tama po. Oo. Naku, dyan siguro tayo pwedeng magtulungan, Miss Benaventura, kasi yun yung halimbawa dito sa ating bagong One Nutrition, One Nation program. Inuulit-ulit namin ang mensahe na yan na napakalaki ng benefit, hindi lamang sa baby, kundi hindi rin lang dun sa mother, hindi rin lang dun sa family niya, kundi doon sa kumpanya mismo ang laki ng benefit in terms of increasing productivity, tapos reduction in wages lost, dahil ang mga mothers ay kampante at assured na pwede nilang ipagpatuloy ang pagpapasuso sa kanilang baby. Miss Rodora, maraming salamat sa lahat ng information na na-share mo sa ating mga tagapakinig. Malaking bagay talaga ito sa mga nagtatrabahong nanay na nag-aalala kung paano nila maipagpapatuloy ang pagpapasuso sa kanilang anak. So, meron po ba kayong parting words, Miss Rodora, para sa ating mga tagapakinig bago natin putulin itong ating maiksing interview? Siguro po, dahil ngayon po ay breastfeeding month, gusto rin po namin ipapatid sa mga nakikinig. Ganon din na ang ECO po ay may mga ganito pong initiative sa aming mga member or even non-member companies na patuloy po ang pag-promote ng breastfeeding in the workplace dahil hindi po kailangang tumigil mag-breastfeed kapag ang nanay ay nagtatrabaho. Tamang-tama po. Maraming salamat, Miss Rodora, at mabuhay po ang ECOP. At maraming salamat sa ating partnership para sa ating mga pamilyang Pilipino. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation.
Alam niyo ba na ang maling lifestyle tulad ng pag-inom ng alak at paninigarilyo, maging ang maling pagkain, ang ilan sa mga dahilan kung bakit dinadapuan tayo ng sakit tulad ng cancer, diabetes at hypertension? Upang maiwasan ang mga ito, ugaliin ang healthy lifestyle. Iwasan ang matataba, sobrang matatamis at maaalat na pagkain, maging ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Palaging kumain ng gulay at prutas at regular na mag-ehersisyo. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Ashley Bernie, dito sa One Nutrition, One Nation. Kumustahin naman natin si Miss Liza Rosaldo ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council para alamin natin ang accomplishments ng nutrition community nitong nagdaang linggo. Masustansyang hapon sa iyo, Miss Liza. Masustansyang hapon din po, Ma'am Bernie, at sa lahat ng listeners ng One Nutrition, One Nation. O sige, balitaan mo naman kami kung anong mga nangyari last week. Ma'am, last 2 weeks ago po ay nag-attend ang NNC. Siyempre kasama ang DOH family na pinamunuan naman ni Health Secretary at NNC Chair na si Enrique Tiona sa budget hearing sa House of Representatives at sa Senado. Alam naman po natin na taon-taon ay pinaglalaban ang budget ng mga ahensya ng pamahalaan para maisabatas po ito bilang General Appropriations. Oo nga, tama. Para po sa mga nutrition advocates natin, matutuwa kayo dahil may mga ilan pong senador na interesado sa kalagayang pangnutrisyon sa ating bansa. O sino-sino tong mga to, Liza? Ma'am, kasama po dito sina Senador Eduardo Angara na may ilang panukalang batas tungkol sa child nutrition. Okay. Si Senator Pia Cayetano naman po ay naging interesado sa dami ng mga batang nagiging overweight dahil ayaw niyang magaya po yung Pilipinas sa Amerika, kung saan marami pong mga bata ang may sobrang timbang. Oo, actually 50%, more than 50% ang obese sa mga kabataan ngayon sa Amerika. Ay, napaka po yun, ma'am, laking bilang. Interesado din po si Senador Loren Legarda sa mga aktibidades po ng NNC at tinanong niya kung ano ang mga kakaibang ginagawa po ng NNC sa taong kasalukuyan upang matugunan po yung ilang concerns sa nutrisyon. Opo. May mga susunod pa po, ma'am, na budget hearing sa Kongreso at makakaasa po ang ating mga tagapakinig na ipaglalaban po ng NNC ang budget para sa nutrisyon. Okay. So, in full swing na rin po ang search ng NNC sa National Outstanding Barangay Nutrition Scholars for 2010. Sa higit po na 38,000 na BNS sa buong Pilipinas, may 7 regional outstanding BNS na ini-evaluate para mag-compete sa karangalan bilang pinakamagaling na BNS sa 2010. Sa katunayan, si Ma'am Bernie pa ang namumuno sa Interagency National Evaluation Team. Sa buong Agosto ay naging abala si Ma'am Bernie at masugid niyang pinuntahan ang 6 doon sa 7 regional contenders. Ang mga 7 regional contenders ay galing sa Luzon at Mindanao. Unfortunately, Lisa, walang nakapasok na candidate regional outstanding BNS from Visayas this year. This year, oo. Sayang. Pero may pagkakataon pa naman po, ma'am, sila siguro, para sa susunod po na taon. Tingnan natin. Opo.